yung 74 billion na naalis, yung 90 billion last or this year na pinabalik ng National Treasury, no, ng finance sa National Treasury. So kahit wala yung subsidy na yon, marami pa rin ang pondo ng PhilHealth. Correct? Correct, Mr. Chair. At hindi makaka-apekto yon sa inyong benefit payments. Hindi po, O Mr. Chair. yun. So klaro yon, ano? Klaro so, yun, Mr. kahit Chair. na wala yung subsidy for 2025, ay itong sinabi mo na i-increase ninyo ang coverage sa mga case rate, hindi maapektuhan. Tuloy-tuloy pa rin yun. Actually, yes, Mr. Chair. And in fact, Mr. Chair, I was highlighting that in the video I said earlier. Yes, yun nga. And in my Okay. opening statement, walang apektado po. Okay. Thank you, Mr. Kasi, Chair. Mr. Chair, no, sa iyo iba kasi mga nagko-comment, sabi yung pag-alis ng subsidy nanggaling sa syntax yun, no, sa other share. So klaro naman yun, ano, na hindi yung kinuha, hindi na apektuhan yung ibang share nila. And I think PhilHealth should really clarify that, no? Maging klaro talaga, i-amplify ninyo yung paliwanag na yun, ano? Alam nyo, Mr. Chair, no, and Mr. Desma, alam naman natin, naging reaction ng ibang sektor noong after BICAM ay nawala yung subsidy, ano? Hindi magkakaroon ng ganyang reaction ang ibang sektor kung kontento sana sila sa benefits na binabayad ng PhilHealth, ano? Kaya nagkaroon ng issue ito or controversy dahil nga hindi natutuwa, hindi satisfied ang maraming kababayan natin sa benefits na binabayad ng PhilHealth sa kanilang hospitalization, ano? Kaya sana yung inyong pangako na i-increase ng 50% ay yung case rate coverage ay matuloy, ano? Hindi na siguro kailangan sabihin na wait for a little more patience, ano? Kailangan na kasi ito. You made that promise, tanda ko, nung budget hearing ng DOH and PhilHealth way back in August, no, presented over by Senior Vice Chair Stella Kimbo. So December na ngayon, no? So hanggang kailan kayo mag-aantay? Sana ma-formalize na yan, no? And I remember sa plenary session ng budget, inabot kami ng 3 o'clock in the morning dahil nga sa issue na yan, no? We were really extracting commitments from PhilHealth, no, na papagtibay itong expansion ng coverage and increase in the benefit payments, ano? Please do not tell us to be patient anymore. Hindi namin pwede ipaliwanag yan sa taong bayan. Ano po? So talagang aasahan namin ito, Mr. Desma? Yeah, yes, Mr. Chair. Duly noted, Mr. Chair. Yes. One more point, Mr. Chair, no? Please continue. Yung nabasa ko sa ibang issue, inalis natin yung subsidy, pero in-increasean yung MAIP, no? Nasabi ko na kanina, lumalabas, hindi lang naman yung subsidy ang source ng pondo ng PhilHealth. Mas malaki pa yung diniscuss kanina ng ating kasama rito, yung share nila sa syntaxes, ano, and PAGCOR, etc., kaysa dun sa subsidy na inalis, no? Yung pong MAIP, that can be rendered unnecessary kung tataasan nyo talaga ang coverage. If you would expand the coverage, baka dumating ang punto na hindi na kailangan ang MAIP, ano? That will be rendered unnecessary. Hindi na kailangan pumila ang mga tao sa aming opisina. Diretso na sa PhilHealth. Di po ba? Do you agree? I agree, Mr. Chair, and I just want to reiterate po, next month nga, we'll come out with another 50% almost across the board. So that's already 80% for the year po, no? So yes, I agree completely, Mr. Chair. Thank you. Babantayan po namin yan. Ang siguro sa committee ito, sa Committee on Appropriations, maybe magkakaroon kami ng oversight hearing at babantayan po namin ang inyong pangako na tataasan ninyo ang coverage ng PhilHealth, no? Para hindi na kailangan pang aasa sa MAIP. Actually, Mr. Chair. Actually po, Please. thank you po. We strongly encourage, bantayin niyo po. And just want to inform you, no, we just had a board meeting the other day po. Na-approve na po ng board yung 50% increase almost across the board. So, our board is chaired by Honorable DOH Secretary Herbosa, no? So, okay na yan po. Implementation na lang po. Salamat po. Thank you rin po. So, gusto ko lang bigyan din, yung zero subsidy doesn't mean zero budget for PhilHealth. Malinaw yun, Zero subsidy doesn't mean zero budget. Kasi ang laki pa ng pera ng PhilHealth kahit wala yung subsidy. Mr. Chair,
Yes Please po, continue. that's very clear po. And actually po, yung video po na inano ko kanina, we're disseminating that to the media para it is very clear na PhilHealth can continue no with the benefit expansion kahit wala pong subsidy no. Thank you very much, Mr. Chair. And also, Mr. Chair, no, nabanggit nyo kanina that you looked into the background of Mr. Ledesma. We do not denigrate his background qualifications. Ano? Kailangan din naman talaga ay magaling sa financial management ang humahawak ng PhilHealth kasi they're allowed to invest part of their funds no, para lumaki pa ang kanilang pondo. But more than competence in financial management, no, we also expect from them, from PhilHealth, yung sense of compassion sa taong bayan, lalo sa mga mahihirap. No? Kasi healthcare ang pinag-uusapan dito eh. Kung meron may isang problema ang mga Pilipino, yung mga mahihirap, ayun yung healthcare expenses nila. No? Next to food expenses, yung healthcare expenses. Kaya talagang field ang ating inaasahan na sasalo sa ating mga mahihirap na kababayan. Kaya call on PhilHealth na talagang gawing agresibo pa. Gamitin yung perang napakalaki para dagdagan, palakihin pa ang benefit sa ating mga kababayang nasa ospital. Ano? Yun ang aming gustong asahan sa PhilHealth. Actually, Mr. Chair, Mr. Chair, can I respond? Yes, please. Actually, Mr. Chair, again, duly noted po, and it's very clear po from day one, yung marching orders po namin galing kay President Marcos at kay Speaker Martin. And they've constantly been following up, no? They're monitoring the improvements of PhilHealth. Kaya wala kaming choice po, tuloy-tuloy talaga namin to, no? We are taking the marching orders seriously. And like I said po, we will deliver immediately po. Thank you po. Sige po, amin pong babantayan yan sa darating na bagong taon. No? Yes po. Baka magkaroon ulit ng panibagong hearing itong committee ito, even yung Appropriations Committee. May oversight power naman kami. So yan po ang ating unang itatanong sa inyo kung effective na yung inyong increase in case rate coverage. And final point po, Mr. Chair, no, kayo ay part ng executive department. No? You are directly under the President no, as an executive agency. Of course, ang ating unang pinagilingkuran ay ang taong bayan, the Filipino people in general. But you should also serve the President. No? Yung kasing ikagagaling ng administrasyon, nakasalalay sa inyo sa aspetong ito yung healthcare. No? Bukod sa food security. Kaya sinabi ko na isang araw doon sa meeting ng Quintacom, sa DA, sabi ko maging aggressive kayo, maging dynamic. Kasi ang parang Pangulo ang naapektuhan dyan, ang administrasyon. Ganoon din kayo sa PhilHealth, sa DOH. No, ay kagagaling ng ating Pangulo, ng administrasyon, nakasalalay sa inyong malaki. Kaya hindi na kailangan kayo ay punahin pa ng Pangulo o ng Kongreso. You should take the initiative. No? Do your job para may bigay ang tamang serbisyo sa taong bayan at ang ating Pangulo ay hindi mapahamak. That's all, Mr. Chair. Duly noted, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you. The chair would like to recognize the Honorable Janet Carin from the 1st District of Iloilo, the Honorable Franz Castro, and the Honorable Franz Pumaren. The chair would like to recognize the next interpellator, the Honorable Wilbert Lee. Good afternoon, Mr. Chair, and to the PhilHealth and DOH family here. Simple lang ang tanong ko, Mr. Chair. Little more patience, pero maraming patience po ang namamatay. Ang cost po ng lahat ng ito, kaya nagkaroon ng SIRA subsidy, ay yung delayed. Delayed sa pag-increase, pag-expand ng mga benefits, pagtaas ng benefits, and so on. No? So ibabalik ko lang, ano ba talaga ang cause? Ano ba talaga ang rason? No? Kasi may commitments. Kung natatandaan ninyo, nakakuha po tayo ng commitment, pirmado ng DOH Secretary at ng Presidente ng PhilHealth. Pero nagkaroon din pa rin po ng delayed. Meron pa rin po doon sa commitment na hindi po nagawa. No? Meron po nung commitment nung October, nung November, ngayon December, merong commitment. Yung board meeting po kagabi, hindi rin po lahat na-cover yung commitment.